Sa pong mapagpalang umaga sa bawat isa, palakpakan naman po natin ang Panginoon. Salamat po sa kanyang salita. Salamat po sa mga nakasama po natin ngayon sa oras na ito upang makilala po ang Panginoon. Bare months na. Well, nakaraan pa ng bare months. Pero November na. No, November. At meron lang ako naisip tungkol sa November. No, alam naman natin na tuwing November talaga, holiday, dalawang araw magkasunod yan, no? November 1 and November 2. Ano yung holiday ng November 1? All Saints. All Saints Day. Ano yung holiday ng November 2? All Souls. So meron lang akong na-meditate tungkol dyan. Di ba kasi pagka mga ganyang okasyon, kaliwat kanan na yung pa-party nila, Halloween party, naging opportunity nga para yung mga bata is sila rin ay makapaggala-gala. Parang nag-glorify sa All Saints Day yung mga aswang, di ba? Naghugis sila mga nakakatakot. Sa Angono, doon na kasi kami ngayon nakatira. Grabe, ang daming tao, tapos grabe yung mga costume nila. May mga pugot. Yung bata, ang daling bihisan kasi nilagyan lang ng uling Mukha siyang maligno Ang dali lang. So, may mga bata para napabayaan lang sa kusina or etc. Yun na yung parang Halloween nila. So, naisip ko lang, na-meditate ko lang All Saints Day. Para sa inyo mga kapatid, ano or sino yung saints? Para sa ating mga Pilipinong Katoliko, di ba? Pag sinabing santo, kailangan may nagawa kang remarkable sa faith. Kailangan napugutan ka ng ulo, kailangan may nilabanan ka na maling pamamalakad para ka maging saint. Tama ba? So may mga kilala ba kayong mga saint, di ba? Pinakasikat sa Batangas, nandiyan si Padre Pio, saint yan, Saint Pius, no? Ang ginawa niya is siya yung nagturo ng mga kabataang lalaki para maging maging mga makadiyos. Nagkaroon siya ng school para sa mga, hindi pala yun. Nakalimutan ko yung pangalan ng saint na yun. Pero hindi Saint Pius, sorry. Saint Pius pala more on sa healing siya. No? Okay. Pag sinabing saint, naiisip natin kailangan namatay siya, di ba, na may ginawa siyang dakila. Pero alam nyo ba, mga mahal ko kapatid, pag sinabing saint, ito yung mga tao na pinagpaging banal ng Diyos. Amen? Tignan mo yung katabi mo kung mukhang saint. Yan po kasi yung mga saint. Yan po yung saint. Totoo, yung santo hindi po yung nakaganon. Hindi po. Yung santo, yun yung katabi mo. Bakit? Ginawa silang banal ng Diyos, sa sarili nila, marumi sila, makasalanan sila para sila sa kapahamakan. Pero dahil binihisan sila ni Jesus ng katuwiran, naging banal sila. Yung po ibig sabihin ng saint. And kung magiging tama tayo sa context ng All Saints Day, dapat tayong nagsiselebrate sa mga panahon na yon. Amen? Yun dapat talaga yon, All Saints Day. No, sa mga buhay na saint and sa mga patay na saint. Mga patay na saint naman, kagaya nila Tita Elsa, kagaya nila Pastor June, sila na yung mga nanampalataya sa Panginoon, ginawang matuwid ng Panginoon, at namatay sa piling ng Panginoon. No? Yun po ibig sabihin ng All Saints Day, kung magiging tama lang talaga tayo. Pero sa Tagalog, ang Tagalog daw ng All Saints Day ay araw ng mga patay Parang hindi naman tama yun. So, doon naman tayo sa sa All Souls Day. All Souls Day, no? Araw ng kaluluwa, all souls, lahat ng kaluluwa. So pag pag-uusapan naman lahat ng kaluluwa, ito naman yung mga tao na minamahal ng Panginoon. Make sense? Ito yung mga kaluluwa na tinubos ng Panginoong Jesus. Ito yung mga nakakasalubong mo. Ito yung mga dinadaan-daanan mo. Sila yung mga tao minamahal ng Panginoon at para rin sa kanila namatay si Jesus. So ibig sabihin pala, pag November 2, pag All Souls Day, dapat pala may evangelistic event tayo. Amen? Kasi para naman sa mga kaluluwa yon na iniligtas ng Panginoon, na nais ng Panginoon na makakilala rin sa Kanya. Make sense? Palakpakan naman po natin ng Panginoon. Na-meditate ko lang, naisip ko lang kasi, di ba, iba yung na-proclaim pagka sa mga panahon na yan. Sa totoo lang, pagka mga ganyang panahon talaga, sobrang lakas po talaga ng kaaway.
Kasi sa iba't ibang bahagi ng mundo, nagkakaroon sila ng mga ritual. Literal na ritual, blood sacrifice. Meron pa, inaali talaga nila yung anak nila. Nagkakaroon sila ng mga sexual offering sa iba't ibang panig ng mundo. At ngayon, ginawa nilang mainstream. At dahil ang Pilipino, napakahilig sa holiday. Ang Pilipinas, napakaraming holiday po. Mahilig ang Pilipinas sa mga holiday, mga Pilipino sa mga holiday. Dahil dyan, na mainstream na rin yung ginagawa nilang pagsamba at yung mga masses, yung mga tao, nagiging bahagi na rin doon. Maging aware po tayo, mga kapatid, na yung mga anak natin, dinedicate natin kay Lord. Pero tuwing Halloween, dinededicate natin kay Satanas. Wag naman. Amen? Amen? Palakpakan naman po natin ng Panginoon. Maging aware po tayo sa mga panahon na ganyan. No? Magkaroon po tayo ng discernment. At sa buwan po na ito, kakatapos lang po natin ang tungkol sa sanctification, no? Nung pinag-aralan natin yung Stronger October. Strongest November yata tayo. So, ngayong buwan, ano po tayo? Ito po ang ating tema, Beware November. Beware November. So, dalawang bagay yan. Kala ko yung beware ay pinaikling be aware. Magkaiba pala siya. Pag sinabing be aware, maging conscious ka. Pero pag sinabing beware, maging handa ka. Sabi mo sa kapatid mo, maging handa ka. Yan. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong buwan, patungkol sa pagiging handa. At sa ating pag-aaral, titignan po natin yung istorya patungkol sa isang talinghaga na to, patungkol sa matalino at handang nagiging aware sila, with cautious sila, no? So tayo'y tumayo sa oras na ito, mga kapatid, at makibuklat tayo sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Sa Mateo chapter 25, basahin na lang natin hanggang 13. Hindi naman siya ganun kahabaan. So para sa mga same yung Bible, anong page po, Kuya Rixen? Bilis mo mahanap, ha? 36 sa New Testament. 36 sa New Testament, yung mga kasama po natin, i-guide na lang natin yung mga hindi pa napagbuklat. Sa 36, page 36, no? Okay. Nabasa na po ba? Nakita na po, amen? Okay, tayo'y magbasa. Ito po ang sinasabi. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalaga lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon na langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaki ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit, nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon naman ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, bigyan niyo naman kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ng iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, minsan pa, kami po ay nagkatipon, nagkasama-sama upang mag-aral ng iyong salita. Ikaw po nagmamay-ari ng iyong salita. Ikaw po
Ikaw po nagmamay-ari, Panginoon, ng mga tupa na nandirito. Kaya sa oras na ito, dinadalangin ko po, aming Ama, na ikaw po ang manguna. Dinadalangin ko po sa pamagitan ng banal na Espiritu na turuan mo po kami, i-guide mo po kami, Panginoon, sa mga nais mo pong ituro sa amin. Kami po, Panginoon, ay maging mature, na kami po, Panginoon, ay lumabas sa lugar na to, na aware, na cautious, Panginoon, at handa sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Marami po salamat, amin Diyos, in Jesus' name. Amen. At makakapo na po ang bawat isa. Amen. Patungkol sa pagiging handa, no? Masabi ko sa sarili ko na ako yung taong hindi handa. Napatunayan ko to sa maraming sitwasyon ng aking buhay at hindi siya nakatulong. May mga panahon na pinakamalala siguro, hindi ko na sabihin yung detalye, na hindi handa sa pupuntahang lugar at dahil hindi handa, naiwan ng sasakyan. Naiwan. Sira talaga yung buong trip na yon. Naiwan ng sasakyan. Dahil hindi handa, may naiwang mga mahalagang papel, na-delay. Dahil hindi handa, nandyan yung natikitan. Hindi handa, hindi mo kasi alam na ano ka eh. Hindi ko tinitignan na ano pala ako, na coding. Hindi ko tinitignan. Coding pala ako. Dumaan kami sa coding, may coding pala doon. Dahil doon, alam ko na. Mahirap talaga pag hindi handa. Yung experience, yung magtuturo sa'yo pag hindi ka handa. No? At nalaman ko rin yung kahalagahan ng pagiging handa, yun, sa amin ni Michelle, no? Nakita ko talaga sa kanya yung pagiging handa. Nadi-disciple niya ako na maging handa, maging always prepare, pero minsan natuturuan ko rin siya hindi maging prepare. Hatakan lang. No, pero marami natutunan sa kanya na kailangan nga, nakaready na yung damit bago maglinggo, hindi ko yung ginagawa. Pagka-aalis, kailangan nakaready na yung mga papeles. Pagka especially malayo yung pupuntahan, nakaready na dapat yung maleta, etc. Mga mahal ko kapatid, pagka handa ka, pag prepared ka, nagiging matalino ka. No? Pag ready, ano yung pinakaiba ng ready sa prepared? Para sa akin, yung ready is on the go ka. Ako on the go ako. Isang hatakan mo lang, sabihin mo lang, aalis tayo. Saan mo gusto? Ready ako. Pero yung prepared ka, ibang usapan yon. Pag sinabi yung prepared ka, you are twice as ready. Amen? You are twice as ready pag ikaw ay prepared. So pag-usapan natin ngayon, being wise is being always prepared. Yan siguro yung better title natin, no? Kasi maraming taong ready, maraming tao gusto, pero hindi lahat sila prepared. Kagaya ng ating pag-aaralan sa oras na ito, may 10 dalaga sa talinghaga na ito na kinuwento ni Jesus, na kung saan yung 5 prepared, yung 5 hindi prepared. Parehas silang ready, 10 sila ready sila. Pumunta nga sila, dala yung ilawan. Pumunta nga sila, nahanda sila magpuyat, para katagpuin yung lalaking ikakasal. Pero yung 5 prepared at naging matalino, at yung 5 hindi prepared at naging mangmang. Pag-usapan natin. No, so, sige, buksan natin. Unti-untiin natin yung mga verses. Meron ba tayo sa next slide? Tignan natin. Kung ano yung next slide natin. Sige, patingin nga. Okay. So, wedding tradition. Sige, punta tayo sa verses. Okay, sa taas tayo. Makikita natin dito na ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang salubungin, sumalubong sa laki kakasal, bawat isa ay may dalang ilawan. Throughout the New Testament, especially sa mga talinghaga ni Jesus, nahalin tulad po talaga ang kaharian ng Diyos patungkol nahalin tulad ang kaharian ng Diyos sa wedding. Merong wedding na kainan, banquet, no? Or may wedding na inaantay yung lalaking ikakasal. So lahat yan nahalin tulad lagi sa Kingdom of God. For this instance, hinahalin tulad yung pinapakita rito kung paanong yung second coming ni Jesus. No, yun yung pinapakita rito, no. Bawat isa ay may dalang ilawan. Bakit sila may dalang ilawan pag sasalubungin yung lalaki ikakasal? Dahil wala pa namang street lights dati.
At itong 10 dalaga na ito, dalawang bagay. Either acquaintance nung lalaking ikakasal, hindi ng bridesmaid, hindi ng bride, ng lalaki ikakasal. Dapat kakilala siya ng lalaki ikakasal or bahagi ng household as alipin. Yan yung dalawang bagay dyan, no? So yung 10 dalaga na yun, trabaho nila na mag-antay sa master nila. Hindi lang sila bisita. Trabaho nila na mag-antay. Na pag dumating yung master nila, pag tumawag yung ano ba yung better term? Parang head na maid. May ganun eh. Tapos siya yung mag-a-announce na nandyan na ang lalaki kakasal. Pag narinig nila yung pagtawag na yun, dapat ready na sila na salubungin yung lalaki ikakasal. Ganun yung customs po sa Israel. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon na langis. Ang matatalino na may nagbaon na langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Yung mga mangmang, nagdala sila ng ilawan. Ready na sila, prepared silang makatagpo yung lalaki ikakasal. Pero hindi sila handa sa mga circumstances na pwede pang mangyari. For example, umulan. For example, na-delay. Na-delay ng kaunti yung pagdating ng lalaki ikakasal. Samantalang itong matatalino, again, sabi ko kanina, they are ready as twice as much. They are prepared. Nag-ready sila ng extrang oil. No? Para kung sakaling madelay man yung pagdating netong lalaki ikakasal, sila ay handa pa rin. No? Sa verse 5, naantala ang pagdating ng lalaki ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ito na nga yung nangyari. Nangyari na nga yung hindi nila, ay yung inaasahan nila sa totoo lang. Alam niyo patungkol sa pagiging prepared, sabi nga, mas okay na ready ka kahit hindi mo magamit. Ang mahalaga, ready ka. No? May kilala ako, lagi talaga may dalang pocket money kahit wala siyang pera, may dala siyang pocket money extra. Hindi niya ini-include yun as pera niya, pero pocket money niya yun. No? And ilang beses na talagang nakakasave yun. No? For example, mag-aral ka ng CPR. Magagamit mo ba o hindi? Kung magagamit mo, at least alam mo. Pero kung kailangan mo gamitin tapos hindi ka marunong, mamamatay yung tutulungan mo sana. Paano kung kamag-anak mo yon? Paano kung nalunod? Mag-aral ka nung choke. Ano ba yon? Yung pagka nabulunan yung bata, may ginagawa sila. Parang hinahag nila, tapos biglang gumaganon. Mag-aral ka. Pag nag-aral ka, ibig sabihin, nagiging wise ka, nagiging matalino ka. Hindi mo man siya magamit, praise God. Pero pag kailangan mo gamitin, at least, alam mo, napapalibutan po ako ng mga taong prepared. Nanay ko, prepared. Kaibigan ko, prepared. Si Mervin. Prepared po talaga yan. Natandaan ko nung pumunta kami sa Tanay, grabe talaga, may dalang first aid kit, may dalang tools ng bike, may helmet, kulang na magdala na extra helmet para sa mga walang helmet. Ay, naku po. Si Michelle, prepared. Yun po talaga. Kaya wala akong dahilan para hindi maging prepared. At it will prove beneficial para sa kanya at para sa mga tao na kapaligid sa kanya, no? Sa mga panahon na yun. So dito, naantala nga ang pagdating ng lalaki ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Alam niyo po ba, sa mga panahon po nila Pablo, sa early church, kala po talaga nila darating na si Jesus. Dahil sa tindi ng persecution. Handa na po yung mga alagad na dumating si Jesus. Kagaya sila ng mga matatalinong dalaga na may dala ng ilawan at may extra pang oil. Handa sila, awake sila, nagpipray sila, ready sila sa pagdating ni Jesus. Pero na-delay yung pagdating ni Jesus hanggang sa dumating yung World War I. Yung mga unang Kristiyano na isip nila darating na si Jesus dahil napakahirap ng World War I. Hanggang sa nagkaroon pa ng World War II. At maaaring magkaroon pa rin ng World War III, pero maaaring hindi pa rin dumating si Jesus. Ibig sabihin ba nun, hindi na siya darating? Na-delay lang siya. Pero hindi siya, ibig sabihin ay hindi darating. So buksan natin Bible natin sa 1 Peter chapter 3, patungkol sa pangako ng Diyos na kanyang pagbabalik. Chapter 3 verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako,
na gaya ng inaakala ng iba, kundi matiyaga siya sa inyo na hindi niya ibig ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kaya pala, delay yung pagdating ni Lord, hindi dahil mabagal siya. Hindi dahil hindi siya tumutupad sa pangako, pero dahil siya ay, ninanais niya na lahat muna ay magbalik loob. Ine-extend niya yung panahon ng pagbabalik loob. Amen po ba? Ine-extend niya yung panahon ng pagbabalik loob. Tignan nga natin yung sa slide. May gusto lang ako ipakita. Tungkol sa second coming. Sige, isa pa. Isa pa. Sige, sa baba pa. Sa baba pa. Yan. 2 events of Jesus coming. May dalawang events po yung second coming ni Jesus. Ano yung unang event? Yung unang event is, He will come for us. Coming for us. Darating siya, babalik siya para sa atin. Na makikita natin sa verse na 1 Thessalonians 4:16-18. Tignan natin. Coming for us. First Thessalonians. Sa 1 Thessalonians yun. Yan. Sige, bandang 16. Ito yung first coming. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. He will come for us. He is coming for us. Yun yung unang event ng second coming. Ang tawag rito, rapture. No? Na sa pagdating ng Panginoon, sa tinig na arkanghel, nasa himpapawid siya, bubukas ang langit, at tayo, na mga nananampalataya sa Panginoon, ay sasalubungin siya. Ang description dito parang may magnet. May magnet, tapos ikaw bakal, mamagnet ka, parang ganon. Pero yung lahat ng hindi bakal, hindi genuine na bakal, hindi mamamagnet. Ganon yun. Kisap mata yung bilis. So yun yung first event ng second coming. At mangyayari ba to? Opo, mangyayari to. Na-delay man ng Panginoon, tiyak po na siya'y babalik. At pag nangyari tong panahon na to, may sasabihin na naman ng mundo na pag nawala yung mga tao, pag nagkaroon ng rapture, sasabihin nila alien invasion. Nire-ready na nila yung isipan ng mga tao sa mga YouTube, sa Facebook, sa mga content. Makikita nyo na puro mga alien. So pag nangyari tong rapture, iisipin nila, hindi nangyari yung rapture, hindi totoong salita ng Diyos, nangyari lang yung alien invasion. Yan yung mangyayari sa panahon na yan. So yun yung una, He will come for us. Susunduin tayo ng Panginoon. Amen. Yan yung unang coming, second coming. Pangalawang event ng second coming, mga kapatid, is yung He is coming with us. Nasundunan niya tayo, babalik na tayo dito for 1,000 reign of Christ. Yun yung second coming, kung saan lulupigin na ng Panginoong Hesus yung kanyang mga kalaban. Yan po yung mangyayari niyan sa second coming. No? He is coming with us. Tapos na yung kasal. Tapos na yung kasal neto, tapos na yung kainan, at ipepresent na tayo. Ipepresent na tayo bilang kung paanong naluwalhati si Jesus, maluluwalhati rin tayo. Medyo magulo ba yung aking pagkakashare? I hope nagiging malinaw. So, dalawang events yan, no? Natiyak na mangyayari. Imposibleng hindi mangyayari. Tiyak pong mangyayari. Madelay man ng kaunti, tiyak na mangyayari. Hindi man mangyayari sa lifetime natin, tiyak po na mangyayari. Lahat po nangyari na eh. Ito na lang hindi yung coming for us. Yan na lang po hindi nangyayari. At yan po yung next na nakapila na mangyayari, coming for us. So tingnan natin yung coming with us, which is hindi pa ito agad mangyayari, no? Sa Jude 14-15. Ayan.
Sinabi niya, tignan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga banal na anghel upang hatulan lahat, parusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglalapastangan sa Diyos. Buksan din natin yung Romans 8. Verse 19 hanggang 21. Yan. Okay. Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihiyag ng Diyos ang kanyang mga anak. Ito yan. Yung revelation or glorification ng mga believers. Mangyayari to sa second event ng second coming. No, that He will come with us. Kasama na tayo. Kasama na tayo sa hukbo ng Diyos sa panahon na ito. Amen? Yan yon. So malinaw. Balik tayo sa slide. So ang mangyayari dito sa parable po na ito, itong coming for us. Punta nga tayo sa sa pinakataas na slide bago tayo magpatuloy sa exposition. Sa slide, yung pinakataas yan. Thank you. So, sa Israel, may wedding traditions. At yung wedding traditions nila, halos, actually, ibang-iba. May mga pagkakaparehas sa tradition ng Pilipinas. So, ano ba yung tradition sa atin sa Pilipinas? Ang tradition sa atin, nagkakilalanan, naging magkasintahan ng ilang taon, hindi pwede 6 months lang tapos kakasal na agad, hindi pwede. Pero may iba ganun, no? Especially pagka compatible na talaga sila. So, nagkasintahan sila hanggang nag-propose, tapos after 1 or 2 years, saka lang ikakasal. No? Pero may iba, hindi naman nangyari naman talaga to, na kung kailan engaged na, naghihiwalay pa. May kaalala ba kayo ng ganon? May mga nagkakaganon po. May mga kilala po ang nagkaganon. No? Pero sa Israel, hindi yung pwede. Kasi ang engagement sa kanila, contract. Hindi ka pwede makipag-break sa engagement. Talaga, kahihiyan yon para sa both parties, sa family, and pwede rin humantong sa kamatayan nung nag-break nung engagement. Ang tawag sa wedding tradition ng engagement or marriage contract ay kiddushin. Ito yung nangyari kay Maria at kay Joseph, di ba? Na nung nalaman na kahit hindi pa sila nagsiping, buntis na si Maria, ay grabe yun. Pagka iniwan siya ni Joseph at sabihin, hindi ko yan anak, hindi ka pa kami nagsiping, babatuhin talaga hanggang sa mamatay ito si Maria. Pero yamang si Joseph ay may takot sa Diyos, kinausap ng anghel, sumunod sa Diyos, inangkin niya si Maria bilang kanyang rightful wife, which is yung kalooban ng Panginoon. So, yun yung una, marriage contract. Nangyari to sa usapan ng both family, at sa panahon na ito, may binibigay na palatandaan yung lalaki na ikakasal ako sa'yo. May binibigay kadalasan ay sing-sing, engagement ring, or may binibigay na coin. Yan yung tawag sa tradition na yan. Kiddushin. No? After nyan, after 1 year, at least 1 year, ipe-present yung bride sa groom. Babalik yung groom sa bahay ni bride. Kasama na yung lahat. Kasama na yung karwahe, kasama na yung mga alipin niya. Yan, ipe-present na siya. Then, after nyan, nighttime, na sila, magpo-prosesyon, pabalik sa bahay nung lalaki, gaano man kalayo, kung ilang araw man ang abutin. Yun yung mangyayari. So, sabi nga, di ba, sa hinahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy, mayroon ding prosesyon sa tradisyon ng mga Israelita. Sa mga Pilipino, minsan wala nang prosesyon Minsan wala na sa amin, wala naman kami prosesyon kasi doon lang din kasal namin. No? Ano ba yung prosesyon? Muntikan ko na nga siyang ihatid ulit sa kanila Diba? Ihatid lang ulit, no? Ay, Tita Lea, ito na po yung nyo. Parang ganun lang ulit no? Ihatid mo na lang ulit. Parang, just kidding, no? So, merong prosesyon. At mangyayari yung pinakakasal sa bahay na ng lalaki. Pero actually, para sa mga Israelita, pagka engaged na yung isa, yung babae at lalaki, kasal na sila. Kasal na po talaga sila. Pero first part lang po yun ng kasal. Ang second part ng kasal is yung mismong mangyayaring kasalan.
Which is nangyayari tong festive wedding banquet na to, diyan sa John chapter 2, yan yung kasalan sa Kana. Which is pwede siyang tumagal ng 1 linggo or more. Depende sa kakayanan ng pamilya ng lalaki. Siyempre, kung marami silang wine, marami silang pera, ipapakain nila, napakatagal po talaga ng kasiyahan po na yan. No? Ano po kaya yung spiritual implications nito? Ang spiritual implications nito is marriage contract. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22, may binigay ang Diyos sa atin na engagement ring na nakatibayan na ikakasal ang church sa Kanya. 2 Corinthians 1 verse 22. Okay lang, pabuklat. Okay, sabi rito, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang spirito bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga pinangako. Ano yung iniwan ng Diyos? Espiritu, Holy Spirit. Kaya the fact na nasa iyo ang Holy Spirit, ang ibig sabihin niyan, bahagi ka ng church at ikakasal ang church kay Jesus. Makikipag-isa ka kay Jesus. Actually, nakipag-isa ka na kay Jesus. Yun ang katotohanan niyan. Pag nasa iyo ang Holy Spirit, yun yung katibayan, engagement ring, na ikakasal ako sa iyo. So dahil mahal na mahal ng Diyos, ng Panginoong Hesus ang church, iniwan niya yung kanyang Holy Spirit. Huwag kayong aalis sa Jerusalem habang hindi bumababa sa inyong kapangyarihan nagmumula sa itaas. Sa pag-alis ko, isugo ko sa inyong banal na Espiritu Santo. Yung po pala yung down payment. Actually, sa Kiddushin din, may binibigay din na pera or blood money yung lalaki sa babae. Nagbibigay ng pera, bukod pa doon sa singsing. So merong down payment na ikakasal ako sa'yo. Diba? Napakabuti, napakabait ng Panginoon. So pinag-uusapan natin is yung ano yung spiritual implications nung kasal. Tignan natin sa next, doon sa slide. Ang next po niyan is yung the bride will be presented to the groom himself. Yung bride na ay ipepresent na sa groom after 1 year or so. Pwede pa siyang humaba pero at least 1 year. Tingnan natin sa Ephesians 5:27 to 27. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Hinandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Yun yung ginawa ni Jesus para i-ready yung iglesia. Amen? Namatay siya. Namatay siya. Maaaring sa mga Israelita, ang ginagawa is yung lalaki nagtatrabaho, tapos nagpapadala ng pera doon sa babae na, ayan, pambili mo yan, pang shopping mo yan, pang pagandaw ng kutis, etc., etc. Maaaring ganun. May ginagawang sakripisyo yung groom-to-be sa magiging bride-to-be. Upang ialay niya ito sa Diyos. Ang purpose ay ialay niya ito sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig salita. Ginawa niya ito upang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandaan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Yun yung panahon na ipepresent na yung bride sa groom. Kailangan nasa perfect condition siya. Walang dungis, walang bahid ng anumang dumi, pure. Pure. Sa church, ano ibig sabihin nito? Ito yung panahon ng sanctification, kung saan hinahanda tayo ng Panginoong Yesus na iharap sa kanyang sarili sa maluwalhating araw na yon. Next naman is nighttime wedding, wedding procession to the groom's house. Ito na yon. Ito na po yung parable na pinag-uusapan natin. Matapos pabanalin, matapos ihanda, babalik na ang lalaking ikakasal. Kukuhain na niya ang church. No? At kakatagpuin na. Sa Mateo 25:1-13, yan na po yung pinag-uusapan natin ngayon. Ito na po yung parable ng 10 dalaga, 5 matalino, 5 ay mangmang. And after nyan is festive wedding banquet. So, nasan tayo ngayon? Tignan natin sa next slide. Tayo ay nasa present time of sanctification to prepare for the wedding. Lahat po tayo, hinahanda tayo ng Panginoon para sa maluwalhating araw na yon. Kaya nga pinag-uusapan natin ngayon ay be aware, beware, maging handa ka sa pagbabalik ni Jesus. Tignan natin yung next slide. We patiently wait for His coming. Bakit tayo patiently waiting? Kasi hindi natin alam kung kailan siya darating. Kung alam ng may-ari ng bahay kung kailan darating ang magnanakaw, ang gagawin niya, mag-aantay siya sa pinto.
ihahanda niya ang batuta, ang pangkuryente, para pag binuksan ng magnanakaw ang pintuan, oh, ba't ka nagnakaw? Pero hindi po ganon. Ganon din po ang pagdating ng Panginoong Yesus. Hindi mo alam kung kailan ang araw na yon. Kung alam lang ng manganganak na siya, no, well, maraming tanda na manganganak na siya, pero yung ibang nanganganak, 3 days pa, di ba? Meron 24 hours, meron ilang oras lang. Hindi ba siya maghahanda para sa araw na yon? Ito po yung panahon natin ngayon. Nasa sanctification tayo at tayo ay naghahanda sa kanyang pagdating. So balik tayo sa ating slide. Ay doon sa verse. Sa expository verse. Yan. So naging malinaw ba kung ano yung pinag-uusapan natin? No? Amen. So, naantala ang pagdating ng lalaki kakasal kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Anong implications nito? Ang implications nito, bilang mga Kristiyano, tayo rin minsan tutulog-tulog. Minsan, nasasanay na tayo sa mga gawain, sa church, nasasanay na tayo sa prayer meeting, nagiging normal na sa atin, nakakatulugan na natin, parang hindi na tayo, alam mo yun, wala nang dating sa atin, hindi na tayo excited. Kasi mind you, mga kapatid, itong mga nag-aantay na to, itong 10 nag-aantay na to, lahat sila excited. Pero as time goes by, nawawala yung excitedness nila, pag-excited nila. Lahat ng Kristiyano sa lugar na to, sa JCOD, nag-umpisa ring maalab. Pero sa pagdatal ng panahon, tumatamlay, nawawala. Bakit parang paulit-ulit na? No? Nakatulog sila sa paghintay. Pero ang Kristiyanong matalino dapat handa. Dapat handa ka. So, ibig sabihin, alam ng Lord na pwede tayong pumalya, pwede tayong tumamlay, pero hindi yun hadlang para tayo ay hindi pa rin makasama. No? Tingnan sa verse 6. Ngunit, nang hating gabi na may sumigaw sa panahon na hindi nila inaasahan. Hating gabi na, kasarapan ng tulog, biglang may sumigaw. Narito na ang lalaki ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Sa rapture, may napakalakas po na tunog ng trompeta. Nakala po talaga natin, bumubukas po ang langit. Magmumula sa east, papunta sa west. Kaya nga may nag-viral sa sa Jessica Soho na parang sa langit may tunog ng trompeta. Bakit sa kanila lang rinig? Rinig yun sa buong mundo pag dumating si Jesus. Yun po ang mangyayari sa rapture. At ang langit ay bubukas na, parang ang magiging hiwa ng langit ay, nakita na kayo ng mga kidlat, di ba? Ang magiging hiwa ng langit ay horizontal na kidlat. At sa kisap mata, makikita na natin ang Panginoon kung sino siya at tayo sa Kanya. Doon po mangyayari yung first event ng second coming. No? May tinig ng arkanghel, may sisigaw, may magsabi, nandirito na ang Panginoon, salubungin niyo siya. No? Kaya ang ginawa, agad bumangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, bigyan niyo naman kami ng kaunting langis, andap-andap na ang aming mga ilawan. Bakit kailangan ng ilawan sa panahon na yun? Kasi nga wala namang street light. So, yung mga walang ilawan, isipin nyo, napakadilim ng paligid, hindi makikita yung mukha nila. Sa panahon na yun, pwedeng may pumasok ng mga bisita na hindi naman bisita. Kaya mahalaga yung ilawan kung kilala ka nga ba talaga nung groom. Yun po ang halaga nung ilawan. Kung kilala ka nga ba talaga ng groom. Kasi kung may ilawan ka, makikita niya yung mukha mo kung sino ka. Yun po yung traditions nung panahon na yan. Kaya napakahalaga po na may ilawan. Sa panahon natin ngayon, ang pwede natin gawin dahil mabait naman tayo, mga Pilipino tayo, pala share tayo. Ang pwede natin gawin, sige, hindi kasi sa ating 10, yung oil nyo. Ang gawin na lang natin, sa isang ilaw, 2 dalaga. Matalino tayo mga Pilipino, pero hindi po yun mag-work sa panahon doon. Ganun tayo, mapagbigay naman tayo mga Pilipino. Di ba, may isip nyo rin yun. So, hindi ubra na yung isang ilawan, dalawang tao yung maghahati kasi nga kailangan nga makita yung muka. At yun din yung nagpapakita ng commitment ng mga naghihintay. Kung committed ba sila sa lalaking ikakasal.
Diyan nasusukat yung relasyon nila. Diyan nasusukat yung pagkakaibigan nila. Do you agree with that? Kung ready. May pangyayari na itong kasal ko. Hindi ko alam kung nakwento ko na sa mga kaibigan ko. Na meron akong kaibigan na in-invite ko sa kasal. In-expect ko talaga nandun siya kasi kasama siya sa circle ng friends ko. So, nag-invite ako, nag-send ako ng PDF, nag-send ako ng chat. Yung format ng chat, hello, ganto ganyan-ganyan, invite kita, ganto ganyan-ganyan sa kasal ko, etc. etc. Magugulat kayo sa sagot. Magugulat kayo. Ang sabi niya, ano ba to? Ano ba to? Pre, pasensya na, ang dami ko kasing responsibilidad sa bahay. Ako yung bantay, ganto ganyan. So yung naging dating pala sa kanya, parang ini-invite ko siya sa events sa church. Yun yung naging dating sa kanya, na parang gawain ng church. Yun talaga yung dating. So sabi ko, okay pre, thanks sa update. Sabi ko ganyan. Tapos, ayun. So dahil doon, makikita mo na hindi siya prepared. Di ba? Magiging sukatan din talaga siya kung gano'n niya ba tinitreasure yung friendship niyo or ang tingin niya lang sa'yo, puro ka lang invite sa church. Kasi malinaw naman yung format. Di ko alam, baka hindi niya binasa, etc. Or baka maaaring busy lang siya. Pero mga mahal ko kapatid, yung preparedness, especially yung preparedness sa maliliit na detalye, nagpapakita na mahalaga sa yung tao. Kaya sa panahon na ito, nung itong mangmang na naghihintay ay walang dalang oil, hindi sila prepared, naging tanda rin to na hindi talaga sila ganun hindi nila ganun kamahal yung groom. Make sense? Does it make sense? Sige, tingnan natin. Baka hindi ito mag-cash sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna tayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Ayan, padaanin mo na sila. Ayan. Okay. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis habang wala sila. Dumating ang lalaki ikakasal, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. No? So naisip ko rito, instead na matulog, dapat tingnan nga sa taas, di ba natulog sila? Sa sobrang tagal na paghihintay, naantala ang pagdating ng lalaki ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Sa halip na dapat ay natulog sila, dapat bumili na silang sa tindahan. Tapos bibili sila alas 12 na, may bukas pa bang tindahan alas 12? May 7-Eleven na po ba nun? Hindi ko lang alam kung may bukas bang tindahan na alas 12. Kaya ganun na nga po ang nangyari, hindi sila nakabili. Sapagkat ang panahon ng paghahanda, hindi yung pagdumating na. Pero bago dumating, ang panahon ng paghahanda is ngayon. Hindi pag nandyan na si Jesus. Mag-all out ka na. Pag nandyan na si Jesus, Panginoon, ready ko na ibigay ang lahat. Pag nandyan na si Jesus, wow. Maging matalino po tayo, mga mahal ko kapatid. Sapagkat darating ang panahon, pag hindi po tayo handa, wala na pong paraan para maibalik ang wala na. May mga bagay sa buhay, mga kapatid, na hindi mo na magagawa ng paraan pag hindi ka naging handa. At isa po ito sa bagay na yun. Purihin ang Panginoon. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sige. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at sinara ang pinto. Verse 11. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. No? Hindi kilala. Nakakatakot. Hindi sila pwedeng magpapasok nang hindi nakikita yung muka. Hindi sila pwede magpapasok sa handaan na hindi nila kilala. Ngunit tumugon siya,
Sige, verse 13. Pagkatapos ito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Punta tayo sa slide natin. Next slide. So, tignan natin yung pinagkaiba at yung pagiging parehas ng mga maiden na to or 10 virgins. Pag sinabi sa Bible na 10 virgins, ang ibig sabihin lang nito, dalaga. 10 dalaga. Yun ang ibig sabihin niya, no? So, ano yung pagkakaparehas nila? They are all maiden. Sila ay parehas ng mga dalaga. Again, ang pinagmulan nila, either kakilala nila yung groom, kaibigan nila yung groom, or part sila ng household as mga alipin. No? They know the groom. They know the groom. Alam nila yung groom. They know the groom and they want to know the groom. Gusto nilang ma-associate sa groom. Bakit? Itong groom na to, galing sa kilalang pamilya. Gusto mo, di ba? Dikit ka sa mga ganong klaseng tao. They know the groom and they want to know the groom. Of course, they want to be associated with the groom. They all have lamp. Anong implication po nito, mga kapatid? They all have lamp. Sa Bible po, Psalm 119 verse 105, kahit huwag nang buksan, your word is a lamp that lights my feet, my path. This is the word of God. 10 sila, they have a hinge. They have a knowledge on the word of God. Amen ba? Meron sila dala-dalang lamp. Alam nila ang word of God. They are able to operate. Kaya nilang gamitin yung word of God. Kaya nilang pailawin yung kanilang sarili-sariling lampara. They are ready to meet the groom. They thought yan, no? They thought. Iniisip nila, lahat sila prepared, handa, gustong makatagpo ang groom. At they all went out to meet him. Nag-effort sila na makatagpo ang groom. May dala silang sarili-sariling ilawan at sa puso't isipan nila, handa sila na makatagpo ang groom. Actually, gusto talaga nila makasama sa kasal. Hindi pwedeng hindi sila makasama sa kasal. Alam niyo po ba, sa Batangas, pag may mga okasyon po na ganyan, especially pag malalaki yung pamilya, pag ikaw hindi ka nakasama sa mga gawain nila, sa mga baysanan, sa mga paghahanda ng kasal, as if, parang hindi ka nakikisama. Pero para sa mga Israelita, yung mapasama ka sa isang kasal ng isang bachelor, ibig sabihin nun, associated ka sa family na to. Ibig sabihin, kaibigan ka nila at kaibigan mo sila, kaya napakalagang maimbitahan ka sa kasal na yan. Gustong-gusto nilang kasama sila sa kasal na yan. They are prepared. They want it. Actually, nag-effort sila na katagpuin yung groom. Ano yung pinag-aiba nila? 5 is wise and 5 is not wise. 5 are ready and the remaining 5 is prepared to meet the groom. Yung 5 ready lang, pero hindi naging sapat yung readiness nila. Yung matalinong 5, prepared. They are as twice as ready. Ano naman yung ibig sabihin ng oil? Ito yung isa nilang difference. Ano ibig sabihin ng oil, mga kapatid? Oil. Di ba nagdala sila extra oil? Sige, punta nga tayo sa expository natin. Sa taas. Ayan. Sa 2. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ayun pala, sa 4 pala, sorry. Ang matalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Anong ibig sabihin ng langis? Sa Bible. Anong symbol nito? Anointing? Ano pa? Irish. Anong simbolo ng oil? Anointing. Ano pa? Sabihin ko na, Holy Spirit. Again, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Punta tayo sa next slide. So, how to be ready? Pinag-uusapan natin yung readiness eh. So, how to be prepared, actually, the better term. Una, know the time and the seasons. Know the time and the seasons. Sapagkat merong mga palatandaan si Jesus na siya'y darating na. Kung aware tayo sa mga panahon na yon,
mas nagiging matindi yung paghahanda natin. No? Tingnan natin Lucas 21. Kapag nagsimula na mangyari mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. At sinabi sa kanila Jesus, ang isang talinghaga. Tignan ninyo, ang puno na igos, iba pang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong mangyari ang sinasabi ko, malaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Ano nga ba yung mga binanggit niya sa taas? Magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng taguto, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng mga false prophet, no? At ililigaw nito ang marami, ang mga mabubuti ay patuloy na magpapakabuti, ang mga masama ay patuloy na magpapakasama. Yan po ang mga mangyaring tanda sa huling araw. At pag nakikita mo na yon, ayusin mo yung sarili mo, ayusin mo na yung damit mo, ihanda mo na yung oil mo sapagkat darating na ang Panginoong Jesus. Tingnan natin sa ano? Next. Know Him and be known by Him. Mahalagang bagay po na kilala natin ang Panginoon. No? Pero, basahin nga muna natin, Matthew 7. (21) Okay lang po, babasahin nyo mga kapatid. 21 to 22. Sige. Ready? Read. Punta tayo sa slide. Magandang makilala ang Panginoon. Amen? Pero ang higit na mahalaga, kilala ka ba ng Panginoon? Sabi sa Matthew chapter 7, Panginoon, Panginoon. Ibig sabihin kilala nila si Lord, naglingkod nga sila sa Lord. Pero sa huling bahagi, hindi ko kayo kilala. Mga gumagawa ng kasamaan. Ganon din po yung 5 mangmang na dalaga. Kala nila, kilala nila ang Panginoon pero hindi pala sila kilala. Bakit sila hindi kilala? Wala silang dalang ilawan. Madilim ang paligid ng panahon, hindi makikita ang kanilang muka, hindi sila kilala ng groom. Pero kilala nila yung groom, mahal nila yung groom, pero hindi sapat yung pagmamahal nila sa groom para maging ready. Hindi sapat yung pagmamahal nila sa groom para maging prepared at magkaroon ng extra mile na pagre-ready. Hindi sapat yung pagmahal nila sa groom para maging disiplinado. So mga mahal ko kapatid, para po tayo ay maging ready, know Him. But most importantly, be known by Him. Yung makilala tayo ng Panginoon, yung po ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ang sabi ni Jesus, namamangha ba kayo na nagagawa niyo yung mga himalang yan? Mamangha kayo sapagkat ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mga mahal kong kapatid, ang sabi ni Jesus, hindi ang tumatawag ng Panginoon sa Kanya ang maliligtas, kundi ang gumagawa ng kalooban ng Kanyang Ama na nagsugo sa Kanya. Ang papasok sa kaharian ng Diyos ay mga may tunay na relasyon sa Kanya. Sapagkat hindi sapat na kilala mo lang ang Panginoon, dapat kilala ka rin niya. Para maging kilala ka niya, anong kailangan? John chapter 1 verse 12. Ngunit lahat na nagsitanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na sila outsiders, hindi na sila strangers, bahagi na sila ng pamilya ng Diyos. At pag bahagi ng pamilya ng Diyos, kilala ng Diyos. Pag bahagi ng pamilya ng Diyos, tagapagmana ng Diyos. Yun po ang mahalagang kailangan meron tayo. Meron po dapat tayong relasyon sa Kanya. Yun po ang pinakamahalagang preparation na pwede nating gawing paghahanda sa buhay na ito. Yung makilala natin si Jesus. Amen? Pag ito po ay secured sa ating mga buhay, sa 1 John chapter 5, verse 12 to 13, mahalaga po na nasa ating si Jesus.
Sige nga po, tingnan natin. 1 John chapter 5. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang... Ulitin ko. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang... Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, siya ay walang buhay na walang hanggan. Yun po ang mahalagang meron tayo. Meron po tayong relasyon kay Jesus. Nasa atin ang Panginoong Hesus. Sapagkat kung nasa atin ang Panginoong Hesus, nasa atin ang kanyang banal na spirito. At pag nasa atin ang kanyang banal na spirito, meron tayong tatak, no? Tanda na tayo'y sa Diyos. Buksan po natin, Romans chapter 8, verse 14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. 8:14. Kaya mahalaga, mga mahal ko kapatid, na meron po tayong relasyon kay Jesus. Sa oras pong ito, masabi ba natin na, Panginoon, I am confident, meron po akong relasyon sa iyo. Nananampalataya po ako sa iyo, titiwala ako sa iyo, minamahal kita sapagkat minahal mo ako. Yun po ang kailangan mangyari. Yun po ang ating magiging final assurance, magiging final preparedness. Pagdating ng maringal na panahon po na iyon, yun po ang pagiging ready. Pero alam niyo po ba, mga mahal ko kapatid, patungkol po sa pagiging Kristiyano, dalawang bagay po kasi tungkol sa rapture. May tanong po ako, sino po yung gustong makasama sa rapture? Pag sinabi pong rapture, again, ito yung panahon na kakatagpuin natin si Jesus sa himpapawid. Siya ay darating kasama ng kanyang mga anghel at kakatagpuin niya tayo. Susunduin niya tayo. Ang galing no, meron pa tayong sundo. Pwede naman tayong rekta na lang sa langit pero susunduin niya tayo. Bubukas talaga ang langit, susunduin niya tayo. Sa panahon na yon. Sa panahon na mangyayari, kung buhay pa tayo, kunyari bukas mangyayari, kunyari bukas magra-rapture, kung buhay pa tayo mangyayari sa katawan natin, magbabanish, mawawala siya. Ano? Tapos ang unang mangyari, yung mga grave mabubuksan. Yung mga, hindi dahil magiging mami. Hindi dahil magiging mami. No? Ibig sabihin lang nun, yung mga namatay na, bibigyan sila ng bagong katawan. Yun ang ibig sabihin nun. No? Hindi yung parang, naisip natin ng mga zombie, etc. Yung mga patay ng banal, bibigyan sila ng bagong katawan. Yung mga namatay na banal, nasa langit na sila. Nasa langit sila, kapiling sila ni Jesus. Amen? Pero, wala pa silang, glorified body sa panahon na iyon. No, magkakaroon pa lang sila sa muling pagbabalik ni Jesus. Okay. So, gusto ba natin makasama sa rapture? Amen? May dalawa kasing pag-uusap tungkol dito. May tinatawag na pre-tribulation na rapture, mid-tribulation and post-tribulation. At sabi dito, lahat ng Kristiyanong tumanggap kay Jesus ay mararapture. No? Lahat ng tumanggap kay Jesus mararapture. Maganda yon. Pero malinaw din kasi yung sinasabi na merong mga may iwan, may mga left behind. So kung lahat ng tumanggap mararapture, bakit may left behind? Dalawa lang, either hindi sila nanampalataya or hindi sila nag-sanctify. Tingnan natin sa Matthew 23, verse 36. Makikita natin dyan na yung isa nagtatrabaho sa parang, yung dalawa kukuhain, yung dalawa may iwan. 23 verse 26. Ayan. Ay, 36. Bandang baba pa. Wala. Mali ba yung verse ko? Ayan. Okay. Mukhang mali ang akin nakuwang verse. Hanapin ko na lang dito. So, makikita natin dyan na sa panahon na yon, tama, nahanap ba? Hindi. Anyway, ayun kasi hindi ko siya nasulat.
Mali yung nasulat ko, I mean. So sa panahon na yon, meron talaga, ito yung pangalawa, yung mga hindi prepared sa pagdating ni Jesus, may iiwan. So, yung mga tao na hindi puspos ng Holy Spirit, may iwan sila sa rapture. At ang way para maligtas ay kailangan silang maging martyr. Tignan nga natin. Okay. Ayan, thank you. Sa panahon iyon, may dalawang lalaki na nagtatrabaho sa bukid, kukunin isa, iiwan ng ikalawa. No? May dalawang babae na nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pabayaang pasukin ang kanyang bahay. No, kaya po, tayo ay maging aware, tayo ay maging handa. Sapagkat, kung hindi man dumating ang Panginoon sa panahon natin, tiyak po siya ay darating. Sige. Ano yung next natin kailangan gawing paghahanda? Walking in the Spirit. Lumakad tayo sa Espiritu Santo. Sa Galatia 5:25, kung binigyan tayo ng buhay na Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Ang mga tao na nabubuhay, ang mga tao na binigyan ng Holy Spirit, nabubuhay sa Holy Spirit. Amen? Ulitin ko. Basahin nga natin ulit yun, napakalino kasi pagkasabi. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Ang mga taong binigyan ng Espiritu, namumuhay sa Espiritu, lumalakad sa Espiritu, lumalakad sa patnubay ng Espiritu. No? Guided dapat, pinapangunahan ng Holy Spirit. Kung ang ating Espiritu ay malakas mangonsensya, ang Holy Spirit mas malakas mangonsensya. No? At yung pangongonsensya niya, hindi siya namimilit, especially kung ayaw natin sumunod. Ang Holy Spirit, mahina lang yung tinig niya. Pero habang nagiging close kayo, mas nagiging malinaw yung tinig niya. Mahina lang magsalita ang Holy Spirit, gentle as dove po siya. Kaya, pagka ang Holy Spirit nangusap sa atin, tapos yung puso natin punong-puno ng distraction, hindi mo siya mapapakinggan. Kagaya siya ng dove na hindi siya dadapo sa putikan, sa madudumi, hindi siya dadapo. No? Ganun po ang Holy Spirit, gentle po siya. Kaya, di ko alam kung na-experience niyo na, nakwento ko to kay, nandiyan ba si Dave? Na dati, nung naglalaro ko ng Pokemon, habang nagpipray ako, nakikita ko yung Pokemon eh. Oh. May nagkwento pa, habang nagpipray siya, parang nag-ulti raw yung hero niya sa ML eh. Hindi ka malilid ng Holy Spirit pag yung isipan mo yung puso mo, puno ng mga bagay na makamundo. Puno ng alalahanin, puno ng mga bagay tungkol sa mundo, ng maybe pag-ibig sa salapi. No? So, walk in the Spirit. Araw-araw dapat walking in the Spirit tayo. Amen? Tignan natin yung umaga natin, napupuno na ba tayo ng Holy Spirit? No? Sige, next. Ephesians 5:18. Be filled with the Holy Spirit. Huwag kayong maglasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. This week alone, dalawa yung nakausap ko na tinatry kong i-disciple at iwing kay Jesus na bawal yata mag-inom sa Christian eh. Ganun sabi nila, 2 beses, this week lang. No? Concern siguro sa ating mga Kristiyano to na naglalasing tayo, mahilig tayo maglasing, sa halip na mapuspos tayo ng Holy Spirit. Nang ibig sabihin lang po kasi ng malasing is mapuno ka. Mapasailalim ka, no? Sa alak. Pero alam niyo po ba yung paglalasing, hindi na po siya related lang sa alak eh. May mga tao nalalasing sa social media. Yung mga bata nalalasing sa iPad eh. May titawag sila ngayon na iPad generation na hindi mo mahiwalay sa kanila yung iPad. Pag kinuha mo yung iPad, mga nagwawala, tas minumura yung magulang. Ay, wag naman Lord. Napuspos na sila sa bagay na makamundo. Yung mga anak na naglalaro ng ML, utusan lang na magulang, nak, sarado mo nga yung ganito, yung ganyan. Nak, bili ka nga ng ganito, ganyan, magluluto lang ako. Galit na. Napuspos na sila sa ML, napuspos na sila sa paglalaro. Ibig sabihin lang po kasi ng mapuspos ay mapasailalim ka.
Kaya wag po tayo magpasailalim sa mundo, hindi na po tayo alipin ng mundo. Tayo po ay alipin ng Diyos. Kaya dapat lang po tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Ibig sabihin po na mapuspos ng Holy Spirit, yung isipan mo puno niya, puno ng Holy Spirit. Kausap mo lagi ang Diyos, naiisip mo yung mga bagay na makalangit, hindi bagay na makamundo. No? Pagpuspos ka ng Holy Spirit, yung gawa, yung kilos mo, directed niya, sinasamahan niya, kumikilos ka ayon sa kanyang patnubay. Ito po ang kailangan natin gawin kung nais po nating maging handa po tayo. Kasi nga, ang simbolo ng oil ay Holy Spirit. Puspos ka dapat ng Holy Spirit. Hindi lang siya basta anointing. Holy Spirit po. Puspos ka, puno ka ng Holy Spirit. At mga kapatid, magiging prangka ako sa inyo. Na-experience na ba natin yung pakiramdam na mapuspos ng Holy Spirit? O hanggang ngayon, isa pa rin siyang hiwaga sa atin? Sabihin ko po sa inyo, ang mapuspos ng Holy Spirit, hindi lang ibig sabihin mag-speaking in tongues ka. Meron nag-speaking in tongues, pagkatapos nagmumura naman. Hindi ibig sabihin na mapuspos ng Holy Spirit, bubuwal ka, manginginig ka. No? Sa halip, ang ibig sabihin po na mapuspos ng Holy Spirit, influence niya yung bawat isipan mo. Influence niya yung pagsasalita mo. Yung pagkilos mo, influence niya. Yung bunga ng Holy Spirit nakikita sa'yo. Ano ba yung mga bunga? Pag-ibig, pagtsatsaga, pagtitimpi, kababaang loob, kabutihang loob. Yung mga bunga na yan, dapat nakikita sa atin. Yung po ang ibig sabihin na mapuspos ng Holy Spirit. At ito po ang kailangan po talaga mangyari, mga kapatid. Kailangan maging reality po ito sa ating buhay. Na hindi lang po tayo namamangha na, ano po ba yung mapuspos ng Holy Spirit? Alam niyo po ba sa iba? Sa mga Pentecostal movement, sa Assemblies of God, kailangan mag-speaking in tongues ka. Pag di ka nag-speaking in tongues, hindi ka paligtas. Ganon. Ganon po sa kanila. Pero hindi po tayo naniniwala sa ganon dahil naniniwala tayo na yung gift of speaking in tongues hindi po para sa lahat binigay. Pero yung gift ng Holy Spirit binigay po para sa lahat ng nananampalataya. Amen? Palapakan naman po natin ng Panginoon. Maaari po ba tayong tumayo sa oras na ito? Pinag-usapan po natin sa mga kapatid ang patungkol sa pagiging handa at kung paano maging handa. Sa Lucas chapter 12:35, napakaganda po ng pagkakasabi rito. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. Maging tulad kayo ng mga taong naghihintay. Well, sa 35, basahin natin. Maging handa kayo lagi at panatiliin ninyong maliwanag ang inyong mga ilawan. Anong ibig sabihin nitong ilawan na ito? It refers to your life. It refers to your testimony. It refers to your sanctification. Yung buhay mo dapat laging nagliliwanag, nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin niyan. Makikita natin na hindi sapat yung meron ka lang alam na Word of God. Kailangan mo ng oil. Amen? Hindi lang sapat na may dala kang lamp. Ang kailangan, meron kang oil. Kaya sa oras pong ito, sabi po salita ng Diyos, silang kinaroroon ng banal na Espiritu, sila yung mga tunay na anak ng Diyos. At upang makamit natin ang banal na Espiritu, sinasabi na kanyang salita, sino mang magsitanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino mang magsitanggap sa Panginoong Yesus, binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa oras na ito, handa ka ba? Handa ka ba sa pagdating ng Panginoong Yesus? Meron ka bang relasyon sa Kanya? Oo, kilala mo siya mula pagkabata. Alam mo si Jesus, tinuturo sa church, tinuturo sa sinakulo, napapanood sa Superbook, sa TV. Kilala mo si Jesus, pero kilala ka ba niya? Ang ibig sabihin kung kilala ka ba niya is may relasyon ka ba sa Kanya? Bahagi ka ba ng pamilya niya? Kung hindi, mga mahal ko kapatid, kailangan mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Yun po ang ating final assurance para sa maluwalhating araw na yun.
kung ito po ay ating gagawin, wala na po tayong takot sa pagdating ng Panginoong Yesus. Sa halip, ito'y magiging kaligayahan natin sa bawat araw. Na inaantay natin ang kanyang pagbabalik na kagaya ng mga kaibigan ng groom, masaya na bumalik na ang groom para makiselebrate sa kanya. Hindi po tayo takot na magra-rapture. Hindi po tayo takot kahit nakakagawa tayo ng mga kakulangan, kasalanan, sapagkat alam natin na ang Holy Spirit ang magsusustain sa atin, na ang Diyos mismo ang siyang nag-iingat sa atin. Tayo po'y pumikit. Damhin ang presensya ng Panginoon. 4 na bagay po yung kailangan gawin para maging handa. Una, alamin mo yung mga tanda. Ikalawa, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Ikatlo, lumakad ka sa Espiritu. Ika-4, mapuspos ka ng Espiritu. Kung ito po yung ating gagawin, tayo magiging kagamit-gamit sa Diyos at wala na po tayong katatakutang araw sa ating buhay. Aming Panginoon, nahayag na nga po ang iyong salita. Ayon sa iyong kalooban, nais mo po kaming maging handa para sa iyong maluwalhating pagbabalik. Yung araw na yun ay hindi nakakatakot. Yung araw na yun ay hindi nakakakaba. Yung sa halip ang araw na iyon ay isang maluwalhating araw na inaantay ng lahat ng mga nananampalataya sa iyo. Kung saan kami, Panginoon, na iyong lingkod, bagamat hindi karapat-dapat, o Diyos, ay iyong tatawagin, Panginoon, ay iyong susunduin, Panginoon, para sa isang kasalan sa langit gaganapin. Pinapanalangin ko po, o aming Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus, na i-move mo po yung heart ng aking mga kapatid, na kung sila po, Panginoon, ay tutulog-tulog, kung sila, Panginoon, ay nagpapasawalang bahala, kung sila ay nagkikibit balikat lamang, kung sila, Panginoon, ay namanhid na, kung sila, Panginoon, ay nawalan na ng gana, gisingin mo po sila. Gisingin mo po sila upang sila ay bumangon, sindahan ang kanilang ilawan, at kumuha ng ekstrang oil, ibig sabihin mapuspos ng banal na Espiritu. Na wag po kami makampante sa aming naabot na. Wag po kami makampante sa aming lakad, Panginoon, sa halip, aming Diyos. Kami po ay laging maging handa upang kami matagpo ang karapat-dapat sa iyo. Sa iyo po pinagkatiwala ang aking mga kapatid. Salamat, aming Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ako po. Salamat po. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.